Pumasada na rin ngayong araw ang articulated bus na mas mahaba sa regular na bus na inaasa magiging alternatibo sa mga sumasakay sa MRT. May ulat on the spot si Steve Dailisa. Steve? Yan, nandito pa rin tayo sa loob nitong articulated bus at nandito tayo sa bahagi ng Parañaque, yung mismong garahe. Pero kanina ay bumiyahe tayo mula North Avenue Station patungo ng Pasay Taft. At huminto tayo sa Buendia, sa Ayala, at hanggang sa makaabot tayo sa Taft, yung panghuling station ng MRT. Inabot ng 1 hour and 20 minutes yung kabuuan nating biyahe sa kanitong articulated bus. Kung makikita mo, Pia, itong kabuuan ng bus ay may haba na 19 meters. 7 meters na mas mahaba dun sa regular bus. Meron itong aircon, tapos may mga upuan din at friendly rin daw sa mga sa mga persons with disability dahil yung mismong pintuan nito bumababa at nagkakaroon ng rampa para makaakyat yung mga wheelchair. Katumbas, Pia, ng isang bagon ng MRT, yung kapasidad nito nasa mga 150 passengers daw yung maximum capacity nito at dahil sa haba yung kanina nung nasubukan yung pagmamaniobra nito kumakasya naman sa mga kalsada. Ang sabi ng MMDA sa atin kanina ni Attorney Emerson Carlos, ang Assistant General Manager, posible na maglaan sila ng lane. Pero hanggang sa ngayon, ang pinag-aaralan nila ay padaanin pa rin ito sa mismong bus lane sa EDSA. Ang sabi naman ng LTFRB, mag-i-issue daw sila ng special permit para nang sa gayon sa pagbubukas ng klase sa Hunyo ay magamit na rin ito ng mga pasahero ng MRT. Ang magiging sistema dito, Pia, yung mga pasahero ng MRT na pipila doon sa North Avenue Station halimbawa, magbabayad lamang sila ng single journey ticket na kakahalaga yun ng 15 pesos. At yung mismong ticket nila, yun yung gagamitin nila sa pagsakay nila dito sa articulated bus. Ang sabi ng mga may likha nitong articulated bus, Pilipinas na lamang yung hindi nakakagamit nito dahil ligtas naman daw ito dahil nakaprograma yung speed limit nito. May speed limiter hanggang 80 kilometers per hour lamang ang takbo niya. Pero kanina nga dahil sa traffic naman sa EDSA, nasa 5 to 10 kilometers lamang yung bilis nung takbo natin. At mula dun sa biyahe natin kanina na binanggit ko, 1 hour and 20 minutes, yung ordinaryong biyahe ng MRT mula North Avenue Station hanggang Taft ay nasa mga 35 minutes lang daw ayon mismo kay MRT General Manager Bitangkol. Ito medyo triple. Yun nga lang, titiisin lang din talaga ng mga pasahero yung medyo mahaba-habang biyahe. Pero yung kanilang yung comfort, yung pagiging komportable nila sa pagsakay ay hindi naman daw nila dadanasin kagaya ng nararanasan ngayon sa MRT. Ito ay pansamantala lamang hanggat hindi pa raw dumarating yung mga karagdagang bagon na in-order naman ng MRT. Pia. Steve, so linawin ko lang, halimbawa, isa kang pasaherong nag-aabang sa EDSA, hindi mo basta-basta pwedeng, or hindi ka basta-basta pwedeng sumakay doon sa articulated bus. Kailangan meron kang hawak na ticket ng MRT, yung single journey. Yun ba yung ibig sabihin nun, Steve? Tama ka dyan, Pia. Ito yung magiging kaibahan dun sa mga regular bus, yung mga city bus na bumabiyahe. Dahil ito, pipila lamang ito sa stasyon ng MRT. Yung mga pasahero ng MRT na pipiliin na sumakay dito, sila may mga single journey ticket, sila lamang yung makakasakay dito. At merong mga specific designated bus stops ito. Halimbawa sa Buendia, sa Ayala at sa Taft. So hindi ito gaya ng ordinaryong bus kasi napakahaba nito. Kung ito ay parang tutula doon sa mga city buses, malaking traffic talaga. So ito hihinto lamang siya doon sa mga designated stops. Pia. At Steve, so sabi mo nga, ito ay habang hindi pa nakakakuha ng mga bagong bagon ang pamunuan ng MRT. Pero ilan yung kanilang articulated bus? Ang target nila, Pia, para raw kahit paano makabawas dun sa volume ng mga pasahero sa MRT na usually umaabot ng 10 hanggang 10 to 15,000 per hour. Ang sinasabi nila para kahit paano makabawas na sa mga 30 na mga articulated bus ang kinakailangan para nang sa gayon kahit paano maramdaman daw yung epekto nito. Maliban doon ay pinaiiral na rin yung express train sa ngayon. Kaya kahit papano ay umaasa ang MRT na yung dusa na pinagdaraanan ng mga pasero sa ngayon, mababawasan paunti-unti. Pia. At Steve, ayan, nakikita natin, may TV monitor pa sa likod mo. So yung comfort parang na-address naman, Pero gaya ng sinabi mo rin, pansamantala lamang ito. Magkano ba ang purchase nito? Ang mga bus ba na ito binili ng pamunuan ng MRT or are these buses on lease? Kasi anong gagawin sa mga bus na ito kapag nakuha na yung mga bagong bagon ng MRT?
On lease lang, Pia. Kasi itong sinasakyan nating articulated bus ay nagkakahalaga ng mga 30 million. Made in Germany kasi ito. At kumbaga, yung regular bus kasi nasa mga 5 to 7 million ang halaga. Pero mas mahal ito kasi kung makikita mo yung features nito, talaga namang may mga monitor sa bawat 3 o 4 yata yung monitors nito. Tapos, maluwag din naman yung mga upuan. Ito, meron pang espasyo para sa mga persons with disability. Kaya kung comfort yung pag-uusapan, komportable naman. Yun nga lang talaga, ang sinasabi ng LTFRB, sa long term, tinitingnan nila na kahit papano, yung mga bus natin ay pwedeng mapalitan na nitong mga tinatawag na articulated bus para mas maraming pasaherong maisasakay at yung biyahe nila ay magiging tuloy-tuloy na rin at mas sistematiko, Pia. Alright, maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan.